Umalingaw-ngawang balitang pumanaw na umano si Pangulong Kuting Jr. matapos mamataang itinakbo sa isang pribadong ospital sa Maynila. Ayon sa mga hindi pinangalanang saksi, nakita raw ang isang convoy ng mga sasakyan sa harap ng ospital at doon na pumasok ang Pangulo na tila minamadali dahil sa emergency situation. Agad na nagtrending ang balita sa social media na nagdulot ng matinding pangamba at espekulasyon sa publiko. Ayon sa ilang hindi kumpirmadong ulat, sinasabing overdose umano sa droga ang posibleng dahilan ng pangyayari. Gayunpaman, patuloy na iniimbestigahan ang mga naturang ulat at wala pang formal na kumpirmasyon mula sa Malacanang o sa mga otoridad. Sa kabila nito, marami ang nagpahayag ng pagkabigla at pagluluksa sa social media, habang ang ilan naman ay nananawagan na hintayin muna ang opisyal na pahayag bago magbigay ng anumang konklusyon. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad tungkol sa tunay na kalagayan ng Kuting at hinihikayat ng publiko na huwag agad maniwala sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Pinapayuhan sila na maging maingat sa pagbabahagi ng balita at hiningi ng mga kumpirmadong detalye mula sa opisyal ng mga ahensya ng gobyerno upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Samantala, patuloy ang ating pagmomonitor sa sitwasyon at pagbibigay tayo ng pinakahuling balita sa oras na may formal na anunsyo mula sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguro sa mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sinap ng bagong balita sa tunay na boses sa mga susunod na araw, kung saan inaasahang maglalabas pa ng karagdagang testimonya mula sa mga nasabing biktima. At yan na ang balitang ating pagkakatutukan. Ulit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell yan po ang sagot ni Maharlika, mga kababayan. Dito sa press release ni BBM na fake news daw ang nagpapakalat, mga kababayan, na dinala sila ng ospital ng kanyang asawa. Sabi ni Maharlika, sinungaling! Totoo naman daw talaga, mga kababayan, na dinala talaga sa ospital. Pero hindi nila sinabi nitong si Maharlika na 50-50 o nakaratay o something na mamamatay na. Kahirapan lang huminga dahil nagkipag-away sa kanyang asawa na si Admiral na natamaan sa ulo na dumugo. At isa pa, mga kababayan, sino ba naman ang aamin dyan, di ba? Kahit pa i-deny nila, mga kababayan, na hindi sila dinala ng ospital, hindi sila in-airlift, walang nangyaring komosyon, ay isa lang po ang hindi nila madideny. Hindi sila nagpakita ng buong araw kahapon. At bakit nga ba? See? Dahil ayon dito kung Maharlika, totoo ngang nahirapang huminga dahil sa away nila eh. Madali lang naman niyang lapatan yung nahirapan ka sa paghinga. Baka matapos dinala sa ospital okay na ang kanyang paghinga bakit pa siya mananatili sa ospital? Di ba ang sabi nga ni Maharlika na nag-aantay na lang ng discharge para ilipat doon sa Batangas para doon na mag-rest? Meaning, i-discharge, okay na. Sinabi yan ni Maharlika, sabi na kanyang puting ahas. So meaning, mga kababayan, kahapon pa lang, ay okay na siya dahil dinischarge siya Pero naninindigan ito si Maharlika, mga kababayan, na totoo ang intel, mga kababayan, at hindi lang po daw yun patibong. See? Dahil hindi nila madidinay na buong araw kahapon hindi siya nagpakita. Panoorin po natin, ha. May mga nagsasabi, fake news ka, Maharlika, kasi buhay. Yung mga loyalos tayo, mga kababayan, nagsisilundagan dahil sabi na, na fake news sila, fake news daw, fake news. Ang sagot namin, aamin ba? Siyempre, yan ang natural na sasabihin nila, i-deny nila. Pero hindi nila ma-deny kung bakit nawala si Apulakay ng buong araw kahapon. Makes sense ba? Okay, hindi ko naman sinabing patay na. Hindi ko sinabing patay na. Okay, hindi po fake news na na-lift si Magag Jr. mula sa Malacanang. Totoo, kasi ang ating A1 information not only sa Malacanang, kundi meron din tayo nasa ospital. Pati ospital, mayroong puting ahas, mga kababayan. Tawagan nga natin kaibigan natin sa St. Luke's. Saan bang St. Luke's yan? Hello? Mamaya na, later. Kaya nga kung patalinuhan ang labanan, mga kababayan, ang pag-aanalisa, hindi rin totoo na ito ay fishing expedition or gusto lang nilang mahuli ang puting ahas. That's no-no. Okay? No. Dahil bago ako nagsalita,
si Jason sa muna ang nag-share. So, para ma-verify ko, hindi muna ako nag-react kasi I know maraming mga reliable sources. Tapos no, ang sabi ni PBBM, do I look sick? Kulang na lang mga kababayan sabihin natin, oo. Para kang, ano na PBBM, may sakit, di ba? Grabe nga ang foundation mga kababayan na para ng Happy Foundation Day o palakpakan. Grabe, ang kapal ng foundation ni PBBM mga kababayan at saka mukhang may-ari po ng bakery dahil puno ng arena ang mukha. Kiputi. Para siguro patakpan ang stress sa kanyang mukha. Si Manong J. So, naghanap ako ng aking sariling puting ahas na totoo ba itong mga eksena. Totoo ba? Okay? Pangmatalinuhang analysis. Ang Analysis. sabi ni Bangag Jr., mga kababayan, na bigla siyang lumabas, na bigla siyang nagpa-interview, di ba? Bigla siya kunwari, nagbisi-bisihan after like almost like 2 days. Nawala kahapon, no? Biglang bisi-bisihan. Yan ang napakalaking katanungan mga kababayan. Dapat sana kahapon siya busy, di ba? Onslaught of the aftermath ng bagyo. Nawala. Na nawala siya, tinatanong niyo siya, di ba? Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang bangag? Dahil sa kasagsagan ng baha. Anong ginawa niya? Ang sabi niya, Ngayon, di ba? Grabe, press con dito, press con doon. Sakay ng chopper, airlift. Kung ginawa mo yan kahapon, hindi ka na masyadong busy. Dahil okay na ang paghinga niya ngayon mga kababayan dahil nahuli na si Alice Guo. Isa yun sa mga accomplishment na sinabi niya. Problema lang natin Proud na proud siya dahil nahuli na. Na ang nakahuli ay taga Indonesia. Hangin. Malakas ang hangin. Problema daw sa bagyo ay ang hangin. Nasa Congress tayo. Kunyari tayo yung mga matitinong kongresista. Kasi yung mga kongresista ngayon, mga bangag. Kunwari, ikaw si JJ Suarez. Balik. Ay, hindi. Ungas yun Markoleta na lang. Kanyo yung sinabi ko kagabi. Ayon sa ating source, papunta sa St. Luke's. Ang eksaktong sinabi ng puting ahas at nirelay ko sa inyo, may injury din si Lisa Tanas sa head. Di? Tapos sabi nga dito, sabi niya din na airlift yung mag-asawa. 6. Ang maganda dito mga kababayan, hanapin natin si Admiral. Tingnan natin ang ulo. Dahil natatabunan niya ng buhok Ganyan na natin ulo Saan masakit dito? Eto, may bukol. Confirm. 4:45 p.m. In airlift kasi may mga, sabi dito, nasa St. Luke's pa si Bangag. But sabi, i-airlift si Bangag sa Batangas Mansion. Bakit i-airlift sa Batangas Mansion? Meaning mga kababayan, kahapon, dinischarge na. Nag-aantay na lang ng discharge. Ibig sabihin, okay na siya dahil nahirapan lang sa paghinga Tama itong source si Maharlika na for discharge na, tsaka okay na. Dahil hindi ka i-discharge mga kababayan kung 50-50 ka kung nakaratay ka dyan. So kahit i-deny niya mga kababayan, hindi niya madi-deny na buong araw na wala siya kahapon. Ito yung mansion pala ni Zobel daw. Dami nagmedyo sa akin. If may order na ang doktor. So sabi na, dahil narinig ng mga puting ahas, hindi lahat, ng PSG, ng mga staff, na nagkagulo ang Coca-Cola addict o pulboronic na mag-asawa, mga kababayan, ay lumabas si Lisa Tanas na duguan o tumutulo yung dugo ayon sa ating source, mga palangga, at nagpatawag nga ng PSG para i-airlift sila papunta sa St. Luke's ayon sa ating Juting Jahas. Okay? Ang sabi nga dito, kumakalabog, sabi ganon. Kumakalabog po, sabi ganon, puro mura ang naririnig. Lumabas si Lisa Tanas, tumawag ng PSG. Tapos, Lisa Hablad, Bangag sitting on the chair na color blue. Andun din yan sa libro ni mga kababayan ni Vic Rodriguez. Yung pananakit ni Lisa Marcos kay PBBM. Pinasaktan pura mga kababayan. Basahin nyo doon sa Kingmaker. Okay? Galit siguro or hirap huminga. Kita ng mga puting ahas na nakaupo siya sa upuan na ng kulay blue. Kaya nahihirapang huminga. Hindi naman sinabing nawala ng hininga. Hirap lang huminga. At tandaan nyo mga kababayan,
Hindi po nire-resuscitate yan ha. Kapag humihinga pa, kahit pa hirap kang huminga, bigyan ka ng oxygen yan. Mas, hindi ka i-resuscitate ganyan dahil ang nire-resuscitate mga kababayan, yung wala ng heartbeat at saka wala ng hindi na humihinga. Nagpatawag ng emergency sa PSG para i-airlift. Sino ang sinungaling ngayon? At kailan ba umamin si Bangag Jr. na siya ay binubog ni Lisa Tanas? Oh, kailan ba umamin, di ba? Ha? Napilitan lang siyang lumabas kasi umiikot na sa buong mundo, okay, buong na may Pilipino, na sila ay nagjumbagan. Tapos, ang nakakatawa mga kababayan, no? Alam ni PBBM ang chika mga kababayan. Oh, social media, hindi yan binalita sa media ha. Tapos alam niya ang chika. Pero, yung Tekibuloy na 12 days na andun ang mga pulis, may dalang baril, hindi niya alam. Wala ni isang baril. Oh, wala ni isang tear gas. Oh. Subject ng ating vlog, nagjumbagan dahil si Bangag at si Lisa ay addictus benedictus. Hindi ko sinabi na malala ang sakit niya, nag-aantay lang siya ng advice ng doktor para magpahinga o i-airlift papuntang Batangas. Hindi sinabing patay na o malapit na mamatay, di ba? Make sense naman mga kababayan. At ang sabi ni Maharlika kahapon, i-discharge siya nga, meaning okay na. Pero actually, sick talaga si Bangag. Saan siya sick? Ganyan talaga yung mga kababayan presidente. Kapag mag-shortage of breath lang ganyan, panic attack, overdose. Basta, not feeling well, airlift talaga yan sa ospital. Hindi naman katulad niyan sa atin na mag-antay pa na 50-50 bago pumunta ng ospital. Yan privilege yan ng presidente dahil libre yan lahat. Bayad ng tax ng bayan. Here, sa Jutak. Ang sakit daw ni PBBM mga kababayan sa utak. The mainstream media, kasabwat, di ba? Dapat ang Correct. tanong ninyo, nagbugbugan daw kayo. Kulay blue ka at in-airlift ka. Bakit hindi niya masagot yan? Never ever aaminin ni Bangag. Ang dapat gilitisin mga kababayan talaga, nasaan siya kahapon? O kung andun lang siya sa Malacanang, sabi niya, mayroon doon siyang binabasa. May panahon ka pang magbasa na ang dami nang nasalanta, di ba? Bakit magbabasa ka talaga kahapon? Anong babasahin mo dyan? Ngayon, naglilibot ka nga dahil sabi mo ang daming nangangailangan. Bakit nag-rest ka kahapon? Yun na lang mga kababayan, di ba? Isipin nyo. Kailan ba umamin ang sick here sa Jutak si Bangag Jr. na sila ay nagsapakan? Never. Never Mag-e-expect siya ba kayo na aaminin nila na nagsapakan kami ni Lisa kasi bangag na bangag kami sa pulburon? Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Na kahit i-deny man nila na dinala sila sa ospital, na nagsuntukan sila dahil sa kabangagan, ay hindi nila madidinay na buong araw kahapon nawala sila. At ngayong okay na, bisi-bisihan, sakay ulit ng helicopter dahil marami daw ang nangangailangan. Dahil kahapon, nag-rest lang, basa-basa daw siya. Make sense ba? Anong masasabi niyo dito? Post sa comments below. Do I look sick? Mukha ba akong may sakit? O sa ibang salita, dahil alam naman natin ang issue tungkol sa kanya mga kababayan ay tungkol sa droga. Mukha ba akong bangag? Sagot! Fake news! Yan po ang sagot ng ating Pangulo mga kababayan. Dito sa kumalat na balita lately na nahirapan daw siyang huminga at dinala daw sa ospital mga kababayan. Dahil nasobrahan daw sa polvoron at nakipag-away sa asawa. At kaya nga daw hindi nagpakita kahapon buong araw pero sabi ng ating presidente, fake news. At ewan lang natin mga kababayan kung ano talaga ang totoo dahil siguradong-sigurado ang kabilang kampo Posible din pong mga kababayan na patibong lang nila iyon itong PBBM na finid nila ng wrong information itong kabilang kampo para mapagmukhang nagkakalat ng fake news. O di ba kaya, posible rin totoo dahil bakit nagpahinga siya ng whole day, buong araw, hindi nakita talaga sa media mga kababayan. At nung tinanong ni Sasrogando Sasot ang taga-PCO, ang sagot nila, hindi namin alam. Dahil ang sabi nahirapan lang daw sa paghinga mga kababayan, hindi naman sinabing namatay o 50-50 o nakaratay. Nahirapan lang daw sa paghinga.
pwede namang makarecover yan one day, rest. Afterwards, pwede namang bumalik ang kanyang normal na breathing. Pero, gayon pa man mga kababayan, nung in-interview sa media, ang sabi niya, do I look sick? Panoorin po natin ang ating presidente mga kababayan. Nasaan po? Hindi na nasaan ang Pangulo dahil nandyan ka na Nasaan ka kahapon? Yan ang tanong. Andito ako. Kahapon, saan ka? Because lumabas yung report. Yan mga kababayan, alam niya Alam niya na lumabas ang mga report mga kababayan na mayroon siyang medical emergency daw di umano. Paano mo nalaman, BBM? Hindi yan binalita sa media. Mabuti pa itong report sa social media mga kababayan na dinala daw ito sa ospital via chopper. Alam niya. Pero yung mga baril mga kababayan ng mga pulis sa KOJC, hindi niya alam na ilang days na nandun sa KOJC mga kababayan at nandun pa sa TV talaga Hindi niya alam. Pero itong post nila Maharlika, nila Jason sina Roque, Chate Binag, alam niya. Gayon pa man mga kababayan, dalawa lang po ang senaryo dyan. Totoo o hindi. Kung totoo, hindi rin niya aaminin, di ba? Sino ba namang baliw ang aamin? At kung hindi totoo, malamang pinid nila mga kababayan, sila din ang may alam dahil gusto nilang bitagin ang kabilang kampo Gayon pa man, pakinggan po natin ang kanyang rason Kailangan ninyong tignan. Do I look sick? Do I look sick? Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan, mga fake news na ganyan. Fake news na ganyan. Kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Bakit mo alam? Dumating sa kanilang balita mga kababayan. May nakapagsabi parang sinadya daw talaga iyon para mag-divert ang usap-usapan mga kababayan dahil grabing issue na nangyari mga kababayan yung pangharas doon sa KOJC kina Kibuloy. Tapos, sumablay pa ito dahil sinisi ang hangin mga kababayan sa pagbaha. Baka gumawa ng taktika. Ewan lang natin Pero, gayon pa man, whole day siya kahapon na hindi nagpakita. Tama. Ang dami kong kaibigan tumawag sa akin. Okay ka ba? Wala. Kalokohan lang yan. Kalokohan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the most of the day. Yes, I had a meeting in the morning. Bakit hindi ka nagpakita sa video? Meeting in the morning. Usually, ang meeting mga kababayan, televised Palagi silang nagte-televise mga kababayan Bakit sabi na RTVM, ewan lang namin. I had a command conference. Command conference, di ba? Usually, televised yan. Paglabas kayo ng footage, dapat nag-live kayo kahapon. Dahil kahapon po ang kasagsagan ng mga kababayan aftermath ng bagyo. Some of our commanders and I spent the rest of the day reading my briefs and reading daw mga kababayan. Doing paperwork. Paperwork habang nagbagyo. Di ba dati-rati sumakay pa ito ng military truck at kaway-kaway. Hello mga nabagyuhan, kumusta kayo dyan sa baha? Kahapon paperwork lang siya. Nagulat lang ako when they said that there was medical emergency. Medical emergency. Nahirapan ka daw sa paghinga. Medical emergency. Sir, which is why we were asking directly. It's totally and completely fake. Fake. I do not even have a cold. I do not have anything. Cold. Wrong with me. I'm fine. Hindi cold. Nahirapan na sa paghinga. Thank you for your concern. Yes. Salamat daw sa inyong concern. Tinawanan lang kayo mga kababayan. Almalis. So, that is what they're doing. Tapos interview agad kay Alice Guo. Na proud siya mga kababayan na nahuli. Ang nakahuli ay Police Indonesia. Kudos, Police Indonesia. We're already finalizing the arrangements for the return of Alice Guo back to the At ang nakakatawa lang po mga kababayan, wala pa pulang warrant of arrest In-interview ni Tag Pylon mga kababayan ang pulis.
Wala dang warrant of arrest dito kay Alice Guo. At mukhang makakastigo siya mga kababayan dahil sa paggamit niya ng wrong identity sa paglabas ng bansa. Diyan pa siya makakastigo. Hindi dito sa kasong may kinalaman sa kanya. Bilang inchik o ganyan pogo. Ewan lang natin kung ano yan. Identified na po kung sino yung masisisi. Sino masisisi? Baka pati sarili niya. Masisibak, sir. Masisibak. Sino sisibak ko ng BBM? Baka masibak mo sarili mo, ha? Sir, may number na ba tayo? Personal po yun. Ilan po yung masisibak, sir? Kasi isali mo si Boying. And if all of those who are implicated in in assisting Alice Guo. Sino yon? Grabe issue mga kababayan no, sa Alice Guo na ito. Natabunan na ang issue ng baha mga kababayan. Itong mga namatayan doon na landslide. Tapos nabahaan, nabagyuhan. Kay Alice Guo na lahat ang focus mga kababayan. To leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly play the part. Mahilig sila sa word fugitive, no? Not only will they, ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin. Wow! Bakit ikaw ang magkakaso? Akala ba namin separation of power? Kailan pa magkakaso ang presidente mga kababayan, di ba? Ibig sabihin mga kababayan, sila talaga ang nasa likod niyan. Kasama na itong si Kibuloy. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippines. Sige, kasuhan nyo! Nang umunlad na ang Pilipinas at sama-sama nating babangong muli. Okay. Anong masasabi nyo dito mga kababayan na sabi ni PBBM, do I look sick? Andito na ako. Here I am. Fake news kayo. Post your comments below. Hello, Mr. President. Naka-rest na ba ng mabuti? Balita namin, naka-rest ka daw ng full day kahapon, Mr. President. Dahil ang sabi, nahirapan ka ng huminga eh. At ngayon mga kababayan, mabilis pa sa alas 5, nagpakita ang ating presidente dahil nahuli na si Alice Guo eh. Nakahinga na lang mabuti ang ating presidente. Galing sa pagkakaano daw mga kababayan, sabi, naging bluish, nahirapan sa paghinga. Yan ang sinabi ni Maharlika. At hindi lang si Maharlika mga kababayan, sila Jason Sa, sila Roque, at yung si Alejandrino, na nag-away na ang mag-asawa eh. Nahirapan sa paghinga, kaya kahapon mga kababayan, hindi nagpakita. At ngayon, nakahinga ng mabuti mga kababayan dahil nahuli na si Alice Guo at mabilis pa sa alas 5 mga kababayan na maglabas sa statement ang ating presidente at success! Sama-sama tayong babangong muli dahil nahuli na daw si Alice Guo mga kababayan. Justice is served. Di ba? Accomplishment na naman sa Marcos administration mga kababayan at ibig sabihin nito ay asensado na tayong mga Pilipino. Solved na ba ang lahat ng ating problema, Mr. President? Malamang mga kababayan, huhupa na ang baha sa pagkakahuli nito si Alice Guo. Panoorin po natin ha, ang sinabi nating presidente. Mga minamahal kong kababayan. Mga binubudol ko mga kababayan. Bago ang karugtong mga kababayan sa kanyang sasabihin, may ganyan pa. Okay. On or about 1 o'clock a.m. Nagising siya 1 o'clock a.m. dahil magandang balita. Hello sir, nahuli na. 4 September, Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. Ang mga taga-Indonesia pa ang nakahuli mga kababayan. Hiyang-hiya naman kami, Mr. President, na taga-Indonesia pa ang nakahuli. Ando na yan sa Senado eh. Kumbaga mga kababayan, nakapasok na sa hawla. Nakatakas pa. I congratulate all law enforcement personnel. Sino i-congratulate mo? Taga-Indonesia ang nakahuli. Dapat mga pagalitan nyo dahil bakit nakaalis na sa bansang ito? Diba mga kababayan? Gayon pa man mga kababayan, proud na proud sila. Good job Indonesia. Made this apprehension possible.
Nahuli The ng public may taga-Indonesia. not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished. Oh, success! Oh, sama-sama tayong babangong muli. But on their behalf, accept my thanks. Oh, salamat ha at pinatakas niya at nahuli ng taga-Indonesia. The Philippines also thanks the Indonesian government for Oh, yan dapat una. Dahil sila ang nakahuli eh. Ibig sabihin lang nito mga kababayan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!